Good morning mga kailyan, kumusta pa kayo? Welcome po ulit sa aking YouTube channel. As you can see, nandito ulit tayo sa ating watermelon farm mga kailyan. I-update ko lang po kayo dito sa mga panim nating pakwan. Ayan na po sila and malalaki na po yan. Mahaba na. Talagang mapapasana all ka. How I wish ganyan din kabilis paglaki ng channel ko. So ayan na po yung mga pakwan natin mga kailyan. Malaki na po talaga. Ngayon ang gagawin po natin, magsa-side dress tayo o mag-apply po tayo ng abono. Kasi may mga parts po na medyo maliliit pa. Parang nahuli sila. Parang nabansot. So hahanap lang tayo para magpakita ko sa inyo. Tulad nito mga kailyan. Ayan siya parang nahuli siya. Kasi compared sa mga kasama niya, medyo maliit siya. So ang gagawin po natin dyan, isa-side dress natin. Meron po kaming dalawang method ng pagsa-side dress dito sa mga pananim namin. Una, yung tinatawag naming inyasad. Ang ginagawa namin, hinuhukay namin yung fertilizer dun sa paligid ng crop namin. Then yung second method, which is based po sa mga experiences and observation namin, medyo mas effective po siya kaysa dun sa first method natin. Ito po yung tinatawag naming inkanaw. Yung inkanaw po, ang ginagawa po namin doon, dinidissolve namin yung fertilizer doon sa tubig. And yun yung pinangdidilig namin doon sa mga pananim namin. At ang advantage po ng ganung method, since na-dissolve na po yung fertilizer at direkta po natin dinidilig doon sa ating mga pananim, mas madali pong ma-absorb nung crop natin yung fertilizer. So mas madali po silang lalaki. Hindi ko naman po sinasabi na hindi effective yung unang method. Mas late lang po siyang ma-absorb ng pananim natin kasi since hinukay lang natin yan, kinakailangan pa natin siyang patubigan para ma-dissolve yung fertilizer. So mas magiging late yung impact niya mga kailyan. Kaya kung tayo po'y naghahabol, kinakailangan nating palakihin yung ating crop as soon as possible. Mas nire-recommend ko po yung pagdi-dissolve or yung inkanaw. Ang gulo yata ng explanation ko And then mamaya, ipipicture ko na po ang isang lutong Ilocano. Ito po yung tinatawag naming batso. Ang gagamitin po natin yung bunga ng watermelon. Yung maliliit. Masarap po yun mga kailyan na iluto sa batso. Sama rin natin yung cooking sa ating vlog para naman hindi po natin makalimutan magluto You know, cooking is always my passion mga kailyan. But for the meantime mga kailyan, tayo po yung magsa-side dress muna So gawin po natin ng konting demo mga kailyan kung paano gawin yung pagdi-dissolve ng fertilizer. So first, meron po tayong tubig dito. Kung gagawin po natin, maglalagay po tayo ng isang lata ng sardinas na fertilizer. Ang pangalan ng fertilizer na to mga kailyan is Yara 16. Kung gawin po natin dyan, lagyan na lang natin dito sa ating tubig. Yan. Then pwede po natin kamayin yan. I-dissolve natin yung fertilizer na nilagay natin. So halu-haluin lang natin hanggang ma-dissolve siya. And kung napapansin nyo, medyo nag-iiba na yung kulay ng tubig. So yan na po yung fertilizer natin, nami-mix na dun sa tubig natin. So yan, pwede na po siya mga kailyan. So magiging ratio po, kada isang seedlings, didiligan natin siya ng isang lata ng sardinas din. So gawin po yung ratio mga kailyan. Yung crop natin mga kailyan, gawin po natin dyan. Diligan natin siya ng isang lata ng sardinas nung dinisolve nating fertilizer. Ayan. So gawin po siya. Ingatan lang po natin para hindi tamaan yung mga dahon. Kasi masusunog siya. Kasi mainit din po itong ating fertilizer. Ingat-ingat lang ng konti mga kailyan. Yun. So ganun po yun. Hanggang sa matapos natin applyan lahat yung mga crop natin mga kailyan.
Yan po mga alien, medyo nakarami na tayo nang natapos natin. Tapos po natin tong part na to. And then yung malaki doon sa baba ng kubo natin, natapos na natin siyang side dress lahat. So bale mamayang hapon, may dalawang kuleng pa yung side dress natin. Pero mag alas 11 na po kasi ng tanghali, kaya it's time to cook mga alien. So samahan nyo po ako dun sa pagkukunan natin ng lulutuin natin ngayon. Dito po tayo kukuha mga alien ng lulutuin natin. Yung mga bunga ng male seedlings natin, yun yung lulutuin natin. Yung batso po kasi, normally ang vegetable ingredient niyan is yung tabungaw o yung upo. Pero wala po tayong ganun, kaya ito na lang. Masarap din po ito mga alien. Kaya ito na lang po yung kukunin natin. And para sa akin po kasi, mas masarap po siya. Ayan. So okay po to, kunin po natin ito mga alien. Ayan o, medyo malaki-laki to. Ayan, pwede rin to. Oops, nahulog. Ayan. Basta yung hindi pa masyadong matured mga alien. Meron pa tayo dito. Ayan. So ito na po yung mga ingredients natin sa ating lulutuin mga kailyan. Na-prepare na po natin lahat yan mga kailyan. So unahin po natin dito sa ating manok. Ayan, nahiwa na po natin yan. Then tong ating bunga ng pakwan. Ayan, islice po natin ng mahaba na maninipis. Then meron tayong kamatis, sibuyas, bawang. And yung atsuete po natin. Yan po yung pangpakulay natin sa ating lulutuin. So yan po yung mga ingredients natin. So simulan na po natin ang Okay na, kain na. Kain, kain. Kain na. Hello. Sayaw-sayaw dut.
Toy, toy. Oh, dong na yun, dong na yun. Baby kit. Ito na. Very lang kit. Ne. Ligati dong, jika kalabaw. Toy, 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 toy. Tinuuram, may data ko ni Quarbet. Kamu natin kain tayo, guys. Ang sarap. Kaya ito yung paborito ko, ah.